11 ang sugatan sa nangyari magkahiwalay na pagsabog sa Zamboanga City at hanggang ngayon patuloy pa rin inaalam ang utak sa pagpasabog. Sa paunang investigasyon, isang improvised explosive device sa sumabog sa isang sabungan sa barangay San Roque bandang tanghali kahapon, kung saan 5 ang sugatan. At matapos lamang ng 5 minuto, isa pang pagsabog nangyari sa kwarto ng pension house sa katabi lamang ng bus station sa barangay Giwan. 6 naman ang sugatan dyan, kabilang 4 na boksingero at isang referee na naka-check-in doon. Sa lakas po ng pagsabog, nawasak ang main entrance at likurang bahagi ng pension house, baging ang mga basag na salamin nagkalat din sa lugar. Nagpapagaling na mga sugatan sa insidente at nataon pa po ang pagsabog sa pagsimula ng Zamboanga Hermosa Festival sa darating na October 12. Samantala, para naman sa mga kagigising pa lang dyan at nag-aalmusal na ngayon, eto at may pampaganang good news kami para sa inyo. Simula po ngayong araw, makakabili na tayo sa mga bakery at grocery ng mas abot kayang Pinoy Pandesal. Ang Pinoy Pandesal mabibili sa halagang 25 pesos kada 10 piraso. Mas mura kumpara sa ibang brand ng pandesal na kadalasang 30 pesos kada isang pack naman ang presyo. Pero kung may mas murang pandesal na ngayon, posible namang tumaas ang presyo ng mga delata. Ayon ito sa Philippine Association of Meat Processors Incorporated o PAMPI. Mataas daw kasi ang demand ng pribadong sektor sa bulto-bultong order ng delata para sa kanilang relief operations para sa mga nasalanta ng bagyong Pedring at Kiel. Pero dahil sa dalawang bagyo, umiiral pa rin naman ang price freeze na ipinatupad ng Department of Trade and Industry sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Samantala, ilang grupo naman ang umalma sa 14 na sentimo kada kilowatt-hour na dagdag singil sa generation charge na Meralco ngayong Oktubre. Kaya sagot ng ilang mga kababaihan at ng grupong Freedom from Debt Coalition sa panibagong taasingil, isang malawakang patay ilaw o power off na ilulunsad nila bukas. Magsisimula yan bandang alas 7:30 ng gabi at tatagal ng 30 minuto na sasabayan ng noise barrage. Paliwanag naman ng Meralco, ang panibagong taas-singil ay bunsod ng pagtaas ng generation charge na singil ng mga independent power producers o IPPs. Kaya hindi raw sila ang makikinabang dito. Pero pakonsuelo ng Meralco, nagbaba naman daw sila ng 5 centavos per kilowatt-hour sa kanilang distribution charge na magpapagaan sa taas-singil. Samantala, nasa mabuting kalagayan na ngayon si Lingig, Surigao del Sur Mayor Henry Dano at ang kanyang 2 military escort na sundalo matapos silang pakawalan ng New People's Army kahapon. Pag-aalas 2 ng hapon kahapon nang i-turnover ng mga rebelde ang grupo ni Dano sa mga otoridad sa Trento, Agusan del Sur. Agad naman sinalubong ang mayor ng kanyang asawa, ilang miyembro ng International Committee of the Red Cross at ni Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel. Buwan ng Agosto nang dukutin ang grupo ni Dano sa bahay niya sa Lingig. Ayon sa militar, nagkaroon ng localized ceasefire sa lugar para mapalaya ang grupo ni Dano, pero tutugisin pa rin daw nila ang mga rebelde. Samantala noong Sabado, nauna ng pinalaya ng NPA ang 4 na jail guard ng Davao Penal Colony na dinukot noong Hulyo sa Kitaw-Tao, Bukidnon habang may ine-escortan ng mga bilanggo papuntang Davao City. Sa ngayon, nasa pangalaga na po ng BJMP sa Kidapawan City ang mga jail guard at kasunod ng mga pagpapalaya sa mga bihag ng NPA, kinumpirma ng Communist Party of the Philippines o CPP ang pagpano ng kanilang tagapagsalita na si Gregorio Caroger Rosal. Atake sa puso ang dahilan ng pagpanaw ng 64 na taong gulang na si Caroger noong June 22. Nadali naman ang pag-anunsyo nito dahil inuna muna nilang ipaalam sa mga anak at pamilya ni Caroger ang sinapit. Napatagal din daw ito dahil merong opensiba ng militar. Samantala, inaasahang matatapos ngayong araw ang investigasyon ng mga otoridad sa saninang pagbagsak ng isang rampa ng Keppel Subic Shipyard na ikinasawi ng 6 na tao. Ayon kay Subic Mayor J. Konggun, dumating na noong Sabado ang fact-finding team ng Keppel mula sa Singapore na makikipagtulungan sa Philippine Economic Zone Authority at sa lokal na pamahalaan para sa investigasyon. Tiniyak naman ng kumpanya na sasagutin nito ang gastusin sa pagpapalibing sa 6 na nasawi at pagpapaospital naman sa 6 pang nasugatan. Tumanggi muna magpa-interview ang presidente ng Keppel Philippines sa media habang umuusad ang investigasyon. Pero tiniyak ng kumpanya na pinag-aaralan na nito kung paano papaitingin ang seguridad at pangangalagaan ng kaligtasan ng mga manggagawa nito.
Pasadaran natin ang mga maksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Sugatan ng isang rider ng motorsiklo matapos bumangga sa isang concrete barrier sa Marcos Highway, Antipolo City. Ayon sa ilang saksi, mukhang nakainom umano ang lalaki. Yan po ang Ronda Report ni Jay Sampale. Jay. Igan, isang rider ng motor ang naksidente rito sa Marcos Highway sa Antipolo City. Binabagtas ng rider na si Rex Calderon ang daan papuntang Cubao nang bigla siyang bumangga sa concrete barrier na nakalagay sa U-turn slot. Sa lakas ng impact, nagkaroon ng damage ang motor. Naka-helmet ang rider kaya di napinsala ang kanyang ulo. Yun nga lang, nakatsinelas ito kaya ang kanyang kanang paa ay nagkaroon ng sugat. Agad dinala ng isang nagmagandang loob na tricycle driver si Calderon sa Amang Rodriguez Hospital para bigyan ng lunas. Igan? Maraming salamat, Jay Sabale. Sa ibang balita naman, umapil ang lokal na pamahalaan ng Ifugao sa Department of Tourism upang mabigyan ng pondo ang pagsaayos ng gumuhong bahagi ng rice terraces na isa sa tinaguriang 7 Wonders of the World. Dahil sa mga nakaraang bagyo na dumaan sa bansa, 25% ng rice terraces ang gumuho. Tinatayang aabot sa 7 to 8 million pesos ang kailangan para maisaayos po ito. Dalungkot naman si Ifugao Congressman Ted Bakila Jr. sa kawala umano ng effort ng gobyerno na maglaan ng pondo para rito. Sa ngayon, isang European Foundation pa lang ang nakapag-abot ng tulong na 3 million pesos. Samantala, nanganganib ding masira ang bahagi ng rice terraces sa Pungduan dahil sa mga pinayagang small-scale mining operations doon. Ayan. Sayang naman. Dapat si Congressman sumulat sa Japan. Oo. Pero So, balik niyo po sa amin yung $1 million na binigay ni Pinoy. Huwag na, bigay na yun eh. Walang Indian giver. Pero para mabibilip ka rin Hindi, yaman-yaman nila, bibigyan natin. Ano lang naman yun, pakitang ano naman yun, abuloy kumbaga. Hindi yung value yung mahalaga doon. Para pakita na hindi lang tanggap na Yes, tanggap. may bigay din. Pero I think para nakakabilib din yung ibang countries. Sa kunwari, wala naman sila kinalaman sa Pilipinas. Ba't naman bibigay sila ng pera? Preservation. Preservation. And yet they do, di ba? They have foundations like that. Pero siguro makikita Mga mo sa environment nanonood organizations niya. O mga siguro. ganun. Paano i-preserve? Pero bakit pinayagan ng mining doon? Ang problema yung magsasaka na. Kasi yung new generation, nakapag-aral na eh. Totoo. Ayaw na nila doon. Ayaw na nila eh. Kaya Ayaw yun na ang rin. problema ng mga may edad doon. Pero dapat di ba bawal ang mining operations sa mga, especially those places. O, doon sa kasi tabi. important places na sa bansa natin. Agricultural, Diba? diba? Aside from, yeah. Oo. Ang sasagot niya yung Historical. nagbigay ng permit. Yan Ng na. mining. Sasagot niya. Sabihin, hindi nila alam. Oo. Ay, nako. Pinagbigay Alagaan ng- natin yung Chocolate Hills. Yes. Oo. Pero Underwater, yun sa- underground. Kailangan pag-aralan na rin sa climate change ba kaya ng rice terraces ang walang tigil na ulan? Kasi kaya matipid sila dyan. Yung parang hagdan yan eh. Hindi mo na kailangan diligan yun nasa ilalim. Kasi Meron silang parang babagsak yung tubig dyan. Sana- Ngayon, kaya ng lupa na ngayon doon. Diba? O may baka dapat gawin na rin Punong-puno sila na, oo. para abangan yung Tapos yun nga Para sana yung manipis next yung- generation. Yung sila yung mag-maintain Tama. sana. Kaya lang pupunta sa Maynila. Wala na yan. Kaya nga Ayun na mataas yung ang demand sa direction mga nila gusto. eh. Dapat kumuha ng kursong agriculture. Tama, dapat Oo, sila yun, yung may oo nga. incentive. Kung Yun, gusto dapat na magsaka sila. Yun ang mag-aaralan nila eh. incentive. Itong Oo. tilapil na to, pakakapalin natin. Oo. Tapos papatay mo yung sweldo na sa call center na sweldo, di ba? Pwede Para rin. Hindi ang saya nun. Back to the earth. Lahat babalik na mag-agricultura Diba? na. Why not? Hindi. Tsaka yung anong porsyento. Kailangan Kasi natin sila. tourist spot siya eh. So ano kinikita ng turismo ron, di ba? Para ma-maintain naman yung Banawe Rice Terraces. Alright, sa Mariveles, Bataan naman tayo. 2 mangingisda po ang naiulat na nasawi matapos lamuni ng malalaking alon ang 2 bangkang sinasakyan nila noong bagyong Pedring. Kinilala ang 2 nasawi na sina Alfredo Arnado na kapitan ng bangka at si Danny Torrefranca na isang pahinante. Nakaligtas naman pero sugatan ang 7 pa nilang kasamahan matapos sagipin ng ibang mangingisda. Kwento ng mga nakaligtas, 8 araw silang nagpalutang-lutang sa dagat at nabuhay lamang sa pag-inom ng tubig, ulan at pagkain sa Kawayang Kati. Hindi raw kasi nila inakala na tatamaan ng bagyo ang pangingisdaan nilang lugar dahil banayan naman daw ang dagat nang sila'y pumalaot. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalayag noong Setyembre. Wala na ma. Madaya na panahon ngayon. Oo. Akala mo, Yung sabi ng banayan. mga isda na kinakausap nila yung ulap, wala na ngayon. Hindi na. Hindi mo na pwedeng kausapin. Mahirap na kausap. Yung flash flood nga lang eh, di ba? Nagtatampo na nga eh. Tatampo na. Samantala, mahigit 50 miyembro, opisyal at aplikante ng isang grupong illegal umanong gumagamit ng selyo ng Pangulo